Amen. Di ba't palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Come on, church! Yan lang ba yung papuri natin sa ating Panginoon? Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngayon ba mga kapatid, pwede mo muna kayong makakaupo. So yun po, magpapasalamat din po ako sa ating Panginoon sa kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin mga kapatid dahil nung Saturday and Sunday hindi po ako naka-attend ng gawain mga kapatid dahil hindi po ako makabangon mga kapatid. Tapos sobrang sakit ng ulo ko para akong kinoronahan ng sakit ng ulo mga kapatid dahil nakapalibot. Pero salamat sa ating Panginoon dahil binigay niya ako ng kagalingan mga kapatid. Ngayon mga kapatid is ubot sipon na lang pero salamat pa rin sa ating Panginoon dahil bigyan niya ako ulit mga kapatid ng privilege na makatayo sa inyong harapan at makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. And pwede na po tayo makakatayo mga kapatid. Praise God, praise God, praise God. And let's open our Bible mga kapatid in the book of Genesis, chapter 45. Chapter 45, verse 1 to 3. Sabi po dito mga kapatid, Then Joseph could not refrain himself before all of them that stood by him, and he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren. And he wept aloud, and the Egyptian and the house of Pharaoh heard. And Joseph said unto his brethren, I am Joseph, that my father yet alive. And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. Same chapter mga kapatid in verse 26. Sabi po dito mga kapatid, And told him saying, Joseph is yet alive, and he is a governor over all the land of Egypt. And Jacob's heart fainted, for he believed them not, mga kapatid. And turn your Bible, mga kapatid, in the book of Jeremiah, chapter 20. Verse 9 po. Sabi po dito, mga kapatid, Then I said, I will not make mention of him, nor speak anymore in his name, but his word. Take note mga kapatid, but his word. But his word was in mine heart as a burning fire that shut up in my bones. And I was weary for bearing, and I could not stay mga kapatid. Gustong makipag-usap ng ating Panginoon mga kapatid sa bawat isa sa atin sa gabing ito mga kapatid. Habang hinihiling ko po sa ating buting paspor na siyang manalangin. Praise God. Let's pray. Dakilang Diyos, sa oras po na ito, nabasa na po ang iyong mga salita sa aming kalagitnaan. Kung kaya't dalangin namin, O Diyos, na muli niyo itong basbasan at gamitin na magsilbing instrumento upang kami po ay lalong tumibay at lumakas sa aming pananampalataya. Ganon din, O Diyos, patuloy niyo rin gamitin ito na magbigay sa amin ng kabusugan sa aming spiritual na buhay at magsilbi rin, Panginoon God, na maging gabay namin sa aming paglalakbay sa mundong ito. Lord, nakatayo na rin po, Diyos, ang iyong lingkod, ang iyong anak na si Brother Judah. Yunawa siyang gamitin bilang iyong instrumento upang kanyang ihayag ang iyong mensahe na ayon po sa iyong kalooban. So I pray for the anointing that you bestowed upon him and use him mightily according to your will. God, thank you so much. In the name of Jesus, we prayed all these things. Amen and Praise amen. God, Praise God, the Lord. Praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabihin mo sa inyong katabi mga kapatid, there's no room for giving up. Pwede na po tayo makakaupo mga kapatid. Hindi niyo po ba napansin mga kapatid,
ang mundo po natin, sa modern society po natin, mga kapatid, marami ng kabataan ang nagsusuicide. Marami ng mga mayayaman na tao, mga kapatid, pero bakit nagsuicide pa rin sila, mga kapatid? Marami na silang pera, marami na silang mga ari-arian, pero bakit pinili pa rin nila mag-suicide, mga kapatid? Because mas lamang tayo, mga kapatid, dahil alam natin ang salita ng ating Panginoon. Sa panahon na gusto na natin mag-give up, mga kapatid, there is a fire that shut up in our bones, mga kapatid. Nasasabi ng ating Panginoon na magpatuloy ka pa. Hindi pa yan yung panahon para babagsak ka. Magpatuloy ka pa. May mga times na gusto na nating sumuko, mga kapatid. Pero sabi ng ating Panginoon, nag-uumpisa pa lang ako. Hindi pa ako tapos sa buhay mo. Minsan, mga kapatid, may mga dreams and vision tayo, mga kapatid, na akala natin hindi natin magagawa. Pero sabi ng ating Panginoon, God give you a power that your dreams will make it come true, mga kapatid. And if your dream and vision is from God, mga kapatid, di mo na kailangan mag-alala sa mga resources, mga kapatid. Di mo na kailangan mag-alala sa finances, sa material, at sa requirements, mga kapatid. Dahil bahala ang ating Panginoon. Diyos ang tumawag sa'yo, Diyos ang magpro-provide ng pangangailangan mo. Ang kailangan lang natin gawin, mga kapatid, is to submit ourselves. To submit our will, mga kapatid. Kailangan nating magtiwala sa proseso ng ating Panginoon. Na minsan, inuunahan natin ang proseso ng ating Panginoon. Na gumagawa tayo ng sarili nating step, sarili nating plataforma, mga kapatid, para lang makamit natin yung mga gusto natin. Na may plano naman ang ating Panginoon. Na may, minsan, mga kapatid, dinadanya tayo sa proseso na ang hirap. Na para bang yung dreams natin, hindi natin maaabot, mga kapatid. Pero ginagawa yan ng ating Panginoon. Ino-orchestrate lahat ng ating Panginoon yan to fulfill your dreams. Sabi nga ng ating Panginoon, if it is His way, He will make a way. If it is His will, He will pay the bill. Na minsan, nakakalimutan na natin na kaya palang bayaran ng ating Panginoon yun. Kaya pala niya i-provide yung mga pangangailangan natin. Minsan, yung setup lang ng ating kaisipan, mga kapatid, is gusto ko agad makuha yun. Gusto ko agad makamtan yun. Pero gustong sabihin ng ating Panginoon, maghintay ka muna. May ginagawa pa ako na hindi mo ina-expect. May ginagawa pa ako na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo, mga kapatid. And minsan, mga kapatid, paano ba natin malalaman na ang dreams ay galing sa ating Panginoon? When the dreams isn't much on our budget. Pag yung dreams natin ay hindi pasok sa bank account mo, sa budget mo, mga kapatid, doon lang natin malalaman na ito ay galing sa ating Panginoon. Bakit, mga kapatid? Inaalaw ng ating Panginoon na yung dreams natin ay hindi kaya ng ating sarili lamang, mga kapatid. Para sabihin sa atin ng ating Panginoon na, kaya nga ginawa ko yan na imposible. Para magre-rely ka sa akin. Para magtatrust ka sa akin. Para maniniwala ka sa akin. Para magpipray ka lagi. Para magpa-fast ka lagi. Para magpapatuloy ka sa plano ko sa buhay mo. Pero sometimes, mga kapatid, hindi natin naiintindihan. Gusto natin maging sure ball, mga kapatid. Makuha natin kaagad yung dreams na yun, mga kapatid. Na nakakalimutan nating ipasok ang ating Panginoon. Marami sa atin, mga kapatid, maraming plano. Pero out of it, mga kapatid, yung plano natin, nasa huli ang Panginoon. Instead na ang ating Panginoon yung nasa taas, siya na yung nasa last option. Ganun ba ang tingin natin sa ating Panginoon? Minsan mas priority pa natin yung business kaysa sa ating Panginoon. Mas priority pa natin yung mga kaibigan natin kaysa sa ating Panginoon. Mas matagal mo ang kausap yung kaibigan mo kaysa sa ating Panginoon. Instead na 1 hour prayer, 10 minutes lang, okay na. Tanong ko sa inyo, mga kapatid, natutuwa ba ang ating Panginoon? Kung ikaw, mga kapatid, ang ating Panginoon, tapos makikipag-usap sa iyo yung anak mo, 10 minutes lang. Pero yung buong buhay niya, ginawa niya na ay, parang yung buong buhay niya, ini-invest niya sa ibang tao. Instead na sa family niya i-invest.
Di ba mga kapatid? Kaya gustong sabihin ng ating Panginoon, pag may dreams ka, may plano ka, isama mo ako to be your partner. Minsan mga kapatid, mas gusto pa natin partner yung kaibigan natin kaysa sa ating Panginoon eh. Na hindi niya naman kayang i-provide yung pangangailangan mo. Minsan, yung kaibigan mo nga, laging nakasandal sa'yo, na instead na ikaw yung sasandal sa kanya, ikaw pa yung sinasandalan niya. Na pag tayo ang sumandal sa ating Panginoon, hindi tayo logi mga kapatid. And minsan mga kapatid, unang-una mga kapatid na malalaman natin na ang ating dreams ay galing sa ating Panginoon is imposibleng mangyari. Bakit imposible mga kapatid? It's beyond our ability, our capability, our reality mga kapatid. Dahil gustong sabihin ng ating Panginoon, God is your partner mga kapatid. God is your capital. And the first step that you want to do is to pray. Kung titignan natin sa ibang bansa mga kapatid, bakit advance ang Japan? Advance sila sa technology mga kapatid. Bakit mga kapatid? Dahil sa Japan, sa classroom ng mga elementary mga kapatid, ang mga nakalagay na picture doon is mga machines, mga robot, mga airplane, mga jet plane mga kapatid. Kaya advance ang Japan mga kapatid. Dahil yung pinapakita sa classroom nila is puro advance. Pero pag pumunta tayo sa Pilipinas mga kapatid, anong nakikita sa elementary? Bahay, kubo, kamatis, kalabaw. Kaya anong nangyayari sa mga estudyante mga kapatid? Ang bababaw ng mga pangarap mga kapatid. Na instead, taasan natin yung pangarap natin ngayon. Libre na nga lang ang mangarap mga kapatid. Tinitipid pa natin. Libre na nga lang ang mangarap mga kapatid. Nililimitahan pa natin. Kaya it's time mga kapatid to increase our faith in God. It's time to increase our dream to God. It's time to be a fire on this earth mga kapatid. Na tayo dapat yung nagiging ilaw. Tayo dapat yung nagiging asin. Hindi tayo buntot, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, I will make you a head and not a tail. Pero bakit ngayon, sunod-sunuran ka pa rin sa mundo? Kung ano yung trend ng mundo, sunod-sunuran ka pa rin, mga kapatid. Sabi nga niya sa kanyang salita, mga kapatid, by His words, shut up on my vows, mga kapatid. Dahil nga sa salita ng ating Panginoon, pinapaalalahanan ang bawat isa sa atin, mga kapatid, na keep on fire. Huwag kang hihinto. Keep on dreaming. Huwag kang hihinto. Keep on pursuing, mga kapatid. Na minsan, mga kapatid, bakit pa ako magdi-dream ng malaki? Eh, hindi naman mangyayari. So what kung hindi mangyari? So what kung imposible, mga kapatid? As long as may pinurpursue ka, mga kapatid, hindi ka talunan. Pag wala ka ng pinurpursue sa buhay mo, mga kapatid, that's the time na ikaw ay talunan, mga kapatid. Kung titignan natin, mga kapatid, sabihin na natin sa Great Wall of China, mga kapatid. Kung ikaw, yung pagsasabihan ng engineer ng Great Wall of China, na ito yung blueprint ko, sabi niya, siguro tayo yung number 1 na kritiko. Sasabihin natin, imposible yan mangyari. Ang laki-laki ng Great Wall of China, tapos, ipoproklama mo lang. Di ba mga kapatid? Tayo yung magiging unang kritiko. Dahil ang tao, mga kapatid, to see is to believe. Na hindi nila na-exercise yung faith na meron sa kanila. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, by His words. Yung salita ng ating Panginoon, ang tatatak sa buto ng mga tao, mga kapatid. Yun yung mag-i-ignite ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. When there is a sound, mga kapatid. Hanggat may naririnig ka pang salita ng ating Panginoon, may pag-asa pa sa buhay mo. May pag-asa pa na maligtas yung pamilya mo. May pag-asa pa na maligtas yung kaibigan mo. May pag-asa pa na maligtas yung mga mahal mo sa buhay, mga kapatid. When there is a sound, there is hope. And number 2, mga kapatid, is paano mo malalaman na ang dreams mo ay galing sa ating Panginoon is to glorify God. Dahil pag yung dream mo, gino-glorify yung sarili mo, hindi yan galing sa ating Panginoon. Minsan, mga kapatid, personal interest lang natin yung mga pangarap natin.
Kung titignan natin mga kapatid yung Tower of Babel, wala namang problema sa Tower of Babel mga kapatid. Pero nagkaroon ng problema mga kapatid nung sinabi nilang, we will make a name. Gagawa tayo ng pangalan. Sabi ng ating Panginoon, perfect yung planning, perfect yung project. Pero mali yung konsepto. Mali yung motive mga kapatid. It's now, we need to revive our motives unto God mga kapatid. Kailangan nating iayos yung motibo natin sa pagdalo natin sa mga services, mga kapatid. Kaya minsan di natin maramdaman ang Espiritu ng ating Panginoon dahil minsan sinasabi natin sa sarili natin, mga kapatid, na dapat yung church ang magsilbi sa akin. Na dapat ako laging center of attraction. Na dapat sa akin laging nakatingin yung mga tao. Sa mga suot ko laging nakatingin yung mga tao. No, mga kapatid. And minsan mga kapatid, may mga dreams tayo na hinahadlangan ng tao. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid. Dahil ang tao mga kapatid, hadlang ng hadlang, pero ang ating Panginoon, hagdan ng hagdan. When you are in God, all the standing block will turn into stepping stone. Your burden will make a bridge for a miracle. Your adversary will be an avenue for your breakthrough, mga kapatid. Na minsan, nakakalimutan natin na sangguni lahat ng ating mga pangarap sa ating Panginoon. There's no King David, mga kapatid, without a Goliath. Walang lilitaw na King David, mga kapatid, kung walang lumitaw na Goliath. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, ano man yung problema na pinagdadaanan nyo ngayon, mga kapatid, it's a opportunity, mga kapatid, for God to promote you. And si Peter, mga kapatid, nung naglakad siya sa tubig, mga kapatid, bakit siya nakapaglakad sa tubig, mga kapatid? Because he walked by faith. And minsan, mga kapatid, may faith nga tayo, mga kapatid, but we didn't walk our feet. For us, na makuha yung success na gusto natin, mga kapatid, walk by faith and walk your feet. Na minsan, mga kapatid, yung pananampalataya natin ay walang gawa. Pananampalataya lang pero walang pagkilos. Pananampalataya lang pero walang paggalaw, mga kapatid. Ang gusto ng ating Panginoon, pananampalataya na kailangan patunayan sa ating pagkilos, sa ating pagpupuri, sa ating pagsamba, sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon. Yung story ni Joseph, mga kapatid, di ba, alam na po natin ang bawat isa, mga kapatid. Di ba po si Joseph, siya po yung tinapon sa balon at ibinenta sa Amalekites, binenta sa kay Potiphar hanggang sa napunta siya ng prison, mga kapatid. Pero nung time na sabi na ni Pharaoh, sabi siya nung about sa dreams niya, si Joseph lang yung nakapag-interpret. And sabi ni Pharaoh sa kanya, ngayon lang ako nakakita ng taong punong-puno ng Espiritu ng Panginoon. Bakit, mga kapatid? Dahil sabi niya sa Genesis chapter 41 verse 16, mga kapatid, sabi niya doon, hindi ako Pharaoh ang nag-interpret ng panaginip mo. The Lord shall give you the answer of your dream. Diyos ang nagbigay ng pangarap mo. At Diyos ang nagbigay ng kasagutan sa pangarap mo. Kaya kung nagtatanong kayo sa ating Panginoon ngayon, mga kapatid, it's time to renew our mind, mga kapatid, na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Na hindi pa tapos ang Diyos na ikaw ay palaguin. Hindi pa tapos ang Diyos na ikaw ay pagpalain. Hindi pa tapos ang Diyos sa family mo. Ililigtas niya kayo, ikaw lang yung nauna, mga kapatid. Minsan, kailangan natin magkaroon ng spirito ni Caleb, mga kapatid. Nasabi niya, give me this mountain, mga kapatid. Ang interpretation dun, mga kapatid, is yung perspective niya, mga kapatid. Yung pagkakaroon ng positive perspective, mga kapatid. Na hindi tayo magsiself-pity, mga kapatid. Na tulad ni Jacob, mga kapatid. Nung namatay si Joseph, sabi niya,
end of the world na. Nag-self-pity na lang siya dun sa tabi, hanggang sa nagmukmuk siya mga kapatid. Pero hindi niya alam yung mga anak niya, nagsasaya na dun sa palace sa Egypt mga kapatid. Dahil yung mga kapatid niya, nagpakilala na si Joseph, na siya yung nawawalang kapatid nila. Yung ibinenta nila, yung